guys, good morning. So this is Huge Empire. So for today's video guys is magagawa ako ng patungkol po dito sa ating energy diffuser. Ayan, ito po yung pandikit sa mga gadgets natin, no. Kasi alam naman natin na yung radiation is napaka-dangerous po sa ating utak o sa ating katawan po, napaka po yung radiation sa ating katawan. Kaya para po ma-prevent yung ating kalusugan at maging safe tayo sa radiation mula sa ating mga gadget, maglalagay po tayo nito. Ano po tong energy diffuser guys? Peel of the white packing paper and stick the energy diffuser onto your cellular phone and other electronics devices to counteract serious and long-term harmful effects in electromagnetic field. Ayan, ito po siya guys. Didikit lang po natin ito sa cellphone. Sabi ko nga, napaka-dangerous po yung ating paggamit ng mga devices, no. So, ito po yung sa akin na meron po akong mga nilagay sa aking device. Ito. Pareho po to, merong nilagay. At saka ito yung ginamit ko rin po ngayon. Meron din po siya nitong energy diffuser. So, napapansin ko po nito nung nagamit ako nito guys, is hindi na madaling mangangalay yung aking kamay. Na kahit lagi akong nag-online dati, napapansin ko talaga is mainit o kaya mabilis mangalay yung aking kamay pagka gumagamit ako ng madalas sa mga gadget, and dahil po sa in global, ayan, meron po tayong energy diffuser which is maganda po siya para po sa ating kalusugan at lalong lalo na kung meron po tayong mga anak, kasi yung mga bata po natin at kung palaging naghahawak ng cellphone, yung brain po ng mga bata natin is hindi pa po masyadong matured. So kailangan bigyan po natin sila ng protection para po maiiwasan po yung sa ating mga anak, So meron po tayo ditong energy ngayon kasi yung aking laptop ay wala pa po nito. So ang gagawin ko is lalagyan ko po nito. Guys, kung madalas kayong mangangalay yung iyong kamay, madalas kayong makakalimutin, yan po yung mga sign and symptoms kung pag naglulus po yung ating memory, So, kahit bata ka po, basta madalas kang nahahawak ng mga devices at wala ka pong protection, ayan po yung mararanasan mo, mangalay yung kamay mo. Tapos, pagdating naman sa ating memory is minsan or madalas kakalimutin po tayo. So, para po maiwasan at magiging worse po yung ating mga karamdaman, sabi ko nga, mas lalong sa ating mga anak dyan, sa mga mami dyan na may mga bata at laging naghahawak ng mga devices, nagsi-cellphone, ang radiation po, sobrang lakas po yan. Sobrang napaka-dangerous po sa ating kalusugan. Ayan. So, ito po yung sa akin. Ayan. Wala po tong expiration guys. Hanggat hindi po masisira yung device nyo, andyan lang po yan. Makakadikit lang po yan. Hindi po ito matatanggal. Ayan. Kaya, I highly recommend po na gamitin nyo po to ating energy diffuser. Ang presyo po nito nasa Pinas, kung sa Pinas is ay 150. Mura lang po siya guys. Kaya mag-avail na po kayo. Pwede po kayo magtanong sa akin kung saan kayo makakabili nito. Mura lang po siya. 150 peso lang po. Alright, so at long term po ito magagamit hanggat, sabi ko nga, hanggat hindi masisira yung device na ginagamit, hindi po ito mai-expired yung ating energy diffuser. Alright, so wala pa po tayo dito nilagay sa ating laptop, so dapat ilagyan natin to para maging safe po tayo.
Lalo na lagi po tayong nag-o-online. Kaya para po maiwasan na hindi tayo kakaroon ng masamang epekto dahil wala tayong pang protection nito. Siyempre, maglalagay po tayo. Ito guys, pag nilagay ko na po to, hindi na po to siya matatanggal. Nailagay ko na po siya guys. So ngayon meron na ako dito sa aking laptop yung ating energy. Diba? Po yun. Dinikit ko na po para meron na tayong protection. Ayan. Ayan. So, kaya lagyan nyo po din po yung inyong mga devices dyan guys para maging safe kayo. Okay? Mura lang po dyan sa piso. Isa 150 lang po. Kaya, gawin na po kayo nitong energy para maging safe po kayo guys. Lalo na sa may mga bata. Kasi sabi ko nga, hindi pa matured yung memory. So, ito na po yung guys. Tapos na ako. Naidikit ko na po yung ating energy. So, best recommended na maglagay po kayo nitong ating energy guys. Kasi napaka maganda pong maidulot po sa atin. Alright? So, that's it guys. May idea po kayo guys. Para saan po itong nakadikit sa aking likuran ng aking mga gadget. Devices nyo, pwede mo po magagamit yan. Okay? So, that's it guys. Ito po yung energy. That's all. So, if you're new to my channel, please consider, pwede po kayo mag-comment dito sa comment section. And pwede kayo magtanong kung saan makakabili. And, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell icon para update po kayo sa mga latest videos upload dito sa aking channel. Alright, so bye-bye. Thank you for watching guys. This is Huge Empire. God bless everyone. Your highest exposure is when the phone is up to your head and when it is broadcasting a signal to the cell phone tower. Because they actually are now giving people this information. Telstra is telling you to use a hands-free device to keep a mobile phone away from the head and body. Because mobile phones and Wi-Fi devices emit pulsed microwave radiation. The United States magazine Consumer Reports recently recommended that nobody keep a phone in their pocket. 500, and that's a centimeter away. I'm gonna put it really close, and it's broke the meter. Music, and look at the levels right there. Green bars, it's microwatts. Ayan, nakikita nyo naman. Electromagnetic radiation detector. So, lumalapit. Habang lumalapit siya, lumalakas yung radiation. So, as you can see, almost nagka-fluctuate siya. So, 800 to 1,000. So, kanina nag-1,000 siya. So, now here, there you go. So, ngayon, tatapad ko ngayon yung iPhone na may energy. Okay? Let's see what will happen. Okay. There you go. So, nakikita nyo, nagiging 0. Nakikita nyo, nawawala. Tanggalin. Mabalik. And then, mawawala. So, ganyan ka-effective ang product na energy. So, ayun, today, napakita ko sa inyo kung gaano ka-effective ang energy. Kapag nilagay mo siya sa mga electronic gadgets, appliances, so we suggest bumili ka at ilagay mo siya para maiwasan mo ang any radiation na ino-emit ng mga gamit natin. So thank you very much for your time. Pamilyar ba kayo sa tinatawag na radiation? Ilan sa mga sakit kabilang ang cancer ay ginagamitan ng radiation na sinasabing nakakatulong para hindi na lumaganap ang sakit sa katawan. Pero kahit may ganito itong benepisyo, meron din itong masamang dulot sa kalusugan. Kung ano yan, alamin natin sa Pinoy Health and Wellness Report ni Peachy Gonzalez. Hindi natin maikakaila ang malawak na naitutulong ng teknolohiya sa ating araw-araw na pamumuhay, lalo na kung ang cellphone at computer ang pinag-uusapan. Pero sa kabila nito, alam mo ba na mayroon naman itong negatibong epekto sa ating kalusugan dahil
sa radiation. Ang sakit na dulot ng radiation ay tinatawag na acute radiation syndrome. Ang mga negatibong epekto na maaaring ihatid sa atin ito ay depende sa haba ng exposure. Ayon sa World Health Organization, posibleng magdulot ng kanser sa utak ang madalas na paggamit ng cellphone at computer, lalo na kung lampas 10 taon ka nang gumagamit nito. Mas malaki umano ang posibilidad na maapektuhan ng radiation at magkaroon ng kanser sa utak ang mga kabataan dahil ayon sa mga siyentipiko, ang skull ng mga kabataan ay manipis pa kaya naman madali itong maapektuhan ng radiation. Ngayon, ang tanong, paano nga ba maiiwasan ang negatibong epekto ng radiation sa ating kalusugan? Una, hanggat maaari, iwasang paggamitin ng cellphone ng mga batang may edad 12 pababa dahil mas sensitibo ang utak ng mga bata kaysa sa mga matatanda. Hanggat maaari, iwasang ilapit ang cellphone sa iyong katawan. Huwag matulog o ilagay sa ilalim ng una ng cellphone. Huwag rin itong palaging dalhin sa bulsa at makabubuti kung ilalagay na lamang sa speakerphone mode o gumamit ng earphone para mailayo ito sa katawan, lalo na sa utak at mata. Kung hindi maiiwasan, iharap ang keypad sa iyong katawan dahil mas mataas ang radiation sa likod ng cellphone. Limitahan sa 3 hanggang 5 minuto ang pakikipag-usap o paggamit ng cellphone. Huwag gamitin ang cellphone kung mahina ang signal, tulad na lang kung kayo ay nasa sasakyan. Ito'y dahil kusang pinapalakas ng cellphone ang radiation niya para hindi mawala ang signal. Kung ikaw naman ay gumagamit ng laptop o computer at ito ay inilalagay mo sa iyong lap, malaki rin ang posibilidad na magdulot ito sa iyo ng testicular cancer. Karaniwang malakas ang radiation kapag naka-on ang infrared o Bluetooth ng iyong cellphone. Bukod sa cellphone at computer, ang maaari ring pagmula ng radiation ng television, microwave oven, x-ray at maging ang mga sasakyan. Para sa DZRH Network News, PJ Gonzalez naglilingkod sa... And the Wi-Fi is much more higher. So I have the energy anti-radiation gadget that I'm gonna put here, and you see how it reduces the radiation to 0. I'll take it away. The radiation adds, but if I put it more close, the radiation is cut to 0. So you can look at me, and I want to tell you that we are really exposed to a lot of radiation. Magmulay ka muna mag-post. 1-3, the radiation. 1-3, okay. Kaya tatapat natin ng energy. Boom, grabe, zero. Zero? Apo! Kaya tatapat yung energy. Energy gap.